Ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung anuman po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi sa ating mga minamahal na nanonood at nakikinig. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ano mga kaibigan? Ngayong gabi, I am very happy na ragsakak apo. I will use Ilocano, na mayroon ho tayong guest. Isa pong communications person. Importante po yun. Siya po ay si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Alam ho ninyo mga kaibigan, pag sinabi nating communications, hindi ho malalim ho ito. Ito ho ay lumulutang sa ating consciousness na tayo po ay dapat mag-communicate sa iba. Kung ikaw ay communications person ng gobyerno, which is the case with Irene, hindi ko pa siya pinapakilala at pinapabati ko sa inyo, ibig sabihin, mayroon siyang sasabihing importante sa inyo. Ang ibig sabihin din po, alam niya kung ano yung dapat niyang sabihin at alam niya kung sino dapat makarating ang kanyang communications. So, importante po na ang communications person, bukas po ang kanyang agency para sa tao. Pero mayroon ho akong idadagdag, mga kaibigan. Hindi para pahirapin yung trabaho ni Irene. Kung ako po ay nakikiusap, dapat kilala ko kung sino yung kausap ko. But more important is, paano ngayon yung kausap ko ay makikiusap din sa akin? The communications is from the reverse. Yun ho bang kausap ko, mayroon din siyang karapatan para kausapin niya ako tungkol sa sarili niya. Mayroon din siyang communications for me. I think, mga kaibigan, ang ating panauhin ngayong gabi is a spokesperson not only of DSWD, but of the people, who speak to DSWD. Magandang gabi, Irene. Magandang gabi, naimbang ngarabi, Manong, Manong, and naimbang ngarabi, mati, amin, nga buybuya, lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Thank you for having us this evening. Ngayon, yung tanong ko, sa tingin mo, if the constituency ng Pilipinas is about, lagay na lang natin na 100. Ilan ho dun sa 100 sa tingin mo na nangangailangan or somehow will get to need the services of DSWD? 50%, 60%, 70%? Well, maybe kung 70 to 80% of the Filipinos sa ating pong bansa at one point in their lives ay mangangailangan ng tulong mula sa DSWD. Kaya nga po ang DSWD, laging bukas yan. Hindi lamang po sa mahihirap, but sa lahat po ng ating mga kababayan, because anyone who may be in crisis situation, yes, in crisis situation ay mangangailangan po ng tulong mula sa DSWD. Nako, doon Irene, in crisis situation nangangailangan, emergency situation nangangailangan. At kung minsan hindi niya mismo personal kailangan, but the community needs some social help from you. Ibig sabihin na, Irene, you represent a department that somehow must belong to the people. Yes. Dapat po talaga consistent and aligned with the vision and mission of the DSWD. Yung pong mission namin is to formulate, gumawa, bumuo ng mga programa at serbisyo, implement it and coordinate it to the people, lalong-lalo na yung mahihirap, the vulnerable, and the marginalized. Kung ang bansa po natin sits in the Pacific Ring of Fire, we're vulnerable to various hazards like earthquakes, typhoons, and of course with the threats of climate change, rising sea levels, rising sea temperatures, marami po talaga mga risk na kinakaharap ang ating bansa. Kaya nabanggit ko talaga kanina na marami po sa mga kababayan natin at one point in their lives ay makakaranas ng krisis o emergency at kinakailangan pong tulungan ng DSWD. I will ask you again a difficult question,
given the many concerns, madami kayong dapat tugunan, no? And I'm sure hindi mo kailangan sabihin kulang na kulang kayo sa resources. Now, how do you maximize your scarce resources to address the many multifarious problems that you need to attend to? Well, Kong, dahil nga po ang DSWD works and collaborates with local government units, minamaximize po natin yung resources nila and we match it with the resources that we have. We've always believed in the department na sa pagtutulungan po ng iba't ibang mga opisina at tanggapan ng ating pamahalaan ay maibibigay natin yung kaukulang tulong para sa ating pong mga kababayan. We recognize that the Department of Social Welfare and Development augments the resources of local government units and provides technical assistance so that their competencies in implementing social welfare and development programs and policies will be improved. No, their competencies will be improved and the service delivery will effectively be implemented. Ganyan po ang pagtutulungan ng DSWD at ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Alam mo, Irene, happy to hear that. I would expect that, but more from you because your experience really is communicating and involving yourself with the people dun sa local communities. Let me ask you, LGUs should be your partners, academics should be your partners, okay? And civic groups should be your partners. Hindi ho ba? That's correct, Kong. In fact, kami po sa DSWD, we've partnered with so many entities from the academe, from non-government organizations, from the private sector in all of the programs that we are implementing. I'll cite an example, Kong. Please. Sa disaster response management ng DSWD, we've engaged private retailers, manufacturers, and distributors. Meron po kaming mga framework agreements with them so that anytime that there's massive and simultaneous disasters happening, we could draw down from those agreements from the private sector and we could complement the goods that we are producing. We've created two parallel supply chains. Okay. One is government sector driven and the other one is the private sector driven. Wow. So Very with these parallel supply chains, we are assured of efficient and effective disaster response operations. Ganito ha, Irene ha, tutusukin ko ng konti yun, no? It's not enough na mayroon tayong agreement. But I should have immediate actual access to certain goods na nandiyan na, logistics, no? Na pwede nilang i-transport, pwede nyo i-transport at any time because hindi mo naman alam kung kailan dadating yung sakon. Do we have this? Yes, in fact, we have a partnership with the one of the disaster resilience group located in Clark. Meron po tayong logistics agreement with them. So kapag may mga ganyan pong mga disasters, we just tapped on them and then they'd help us or assist us sa pag-transport ng mga goods in areas that are most affected by disasters. In effect, para ma-assure lang na ating mga kababayan, naka-preposition ho ito in the proper places to be transported timely and properly to affected areas. If that is the case? Yes, Kong. In fact, mas na-improve na po natin ang ating disaster response operations. Gone are the days that we have to wait for 2 to 3 days before our goods would reach a disaster-affected area. Hindi po, because naka-preposition na yung mga goods sa mga warehouses natin at the ground, at the local level, up to the last miles, even in geographically isolated and disadvantaged areas. So even before a disaster strikes, nandun na po yung goods ng DSWD. And that makes access to our services more efficient. Kung pupuntahan nyo po yung aming Luzon Disaster Resource Center o Visayas Disaster Resource Center, meron na tayong mga mechanized packing system. So may box forming na tayo, tapos naglalagay na tayo ng vacuum sealed rice o vacuum packed rice, and then yung mga goods. And then pati yung packing system, automated na rin yon hanggang sa meron na siyang barcode. So we'd know, we'd be able to track kung saan nakarating yung goods, nasan na siya, and if it has really reached the intended beneficiary. We're actually fixing the systems, yung warehouse inventory management system, so that we could really track. It's like adopting the business system of electronic commerce, business system. Ganito, huwag ka magagalit. Tutusukin ko lang ulit just to, shall I say, bring out
the good things that you have now at DSWD. I hope you have, no? Okay, maganda yung packaging, maganda lahat yung preparation, they're ready. How sure are you na yung nagagamit ay pupunta talaga kay Juan de la Cruz, si Juana de la Cruz na nangangailangan? Kasi baka may dadaanan pang ibang steps yan, it will take some time. I am not accusing anyone, but it is a practical, shall I say, reality na may dadaanan yung tinatawag nating distribution net. I will just say it. Baka naman pag binigay mo sa town, matagal doon. Binigay mo sa barangay, matagal doon. How sure are you na dadating talaga doon kay Juan de la Cruz na nangangailangan? Well, kung meron tayong warehouse inventory management system, Okay. we're also digitalizing the system. But at present, meron tayong mga quick response team members and warehouse personnel who are ensuring that all of these goods are delivered to the intended beneficiaries, doon sa mga internally displaced persons natin. And meron tayong family access card during emergencies and disasters. All disaster-affected families Are given. Yes, have Okay. or are in possession of that face card. So alam natin, nakikita natin kung ilang goods, ano-ano yung mga goods na natanggap nila and other interventions that were also extended to them. Kung ako po, ay lagay lang natin, it's a reality that happens everywhere, every time. Hindi ako pinapansin doon sa baba, yung barangay captain, yung mayor, hindi ako nila pinapansin din. No? This is not citing a problem, but it should actually show an area where you and the LGUs can actually coordinate, and I think you are already coordinating. But supposing ako ay wala akong access sa kanila, can I go directly to you without going directly to them? Well, we have, of course, ini-introduce natin yung ating pong mga partners sa mga local partners din natin. In fact, when we go to the ground, kasama po natin sila na Okay. nagtutungo and then ini-introduce natin sa ating pong mga local partners. From there, we are able to weave coordination and collaboration. Nice. In other words, lahat ho ay nagsama-sama, not to block you from your constituency, but actually to reach out and bring them to you. Babalik ho kami mga kaibigan na madami pa hong sasabihin si Asset Irene. Nagbabalik po kami dito sa pag-usapan natin. Irene, pupuntahan ko sa isang banda ang isang problema that concerns all of us. No? Kasi yung Department of Social Welfare would necessarily mag-uumpisa ka sa bata. Ano? So, yung sinabi ko din kanina na para kayong bangko, know your client. No? Know your constituency. Makilala ninyo kung sino yung sisilbihan po ninyo. Diretsuhin ko na lang. Nagkaroon ho tayo ng isang tragic incident na kung saan, because of some reason or the other, nagkaroon ng isang insidente na kung saan mga bata namaril doon sa kanilang eskwelahan. No? We're not going to blame anyone and we are going to blame ourselves on this kasi siguro talaga hong may kulang ho tayo dito. One is yung tunay na talagang umpisa ng parental authority, parenting, is sa mga parents. Pero akseptahin ho natin sa ating lipunan, Irene, parents are absentee parents. Either they're overseas or madami silang inaasikaso. At dito ho sa atin, kultura ho yun, pag in-enroll dun sa eskwelahan, ang isip nila is, bahala yung school para matraining yung aking anak, including psychological and all the other training, no? But alam ho ninyo, mukhang nagkulang ho tayo. I'm talking of the whole country as a whole, kasi sa totoo lang, I will inject a bias, yung kung sino yung estudyante, dapat alam ng teacher. Huwag hong magagalit yung teacher sa akin. Pero kung araw-araw siyang nakikita nila yung mga bata, alam nila kung sino yung problem children, alam nila kung anong nagkulang. Sa akin, papasok agad na at that early age,
you need counseling. Kung ako ngayon, huwag ka magagalit, Irene, ang rekomendasyon ko, there has to be enough counseling to our children that will help the teachers. Tatakbo ako sa DSWD at sa Department of Education. Mayroon ho ba tayong programa ngayon, umiiral, na that's actually directed to the children, tulungan nila yung dapat nilang matulungan with the teacher? Do we have? Yes, yes, Kong. Actually, Kong, ang DSWD po, meron tayong mga programa from womb to tomb. Yan po yung laging sinasabi ng Womb to DSWD. tomb. Oh my God. Oh. Ngayon, tama po yung nabanggit nyo. I totally agree, Kong, na nag-uumpisa po talaga sa pamilya. No? Ang lahat, lalong-lalo na sa pagpapalaki ng magulang, ng mga anak. And we always believe in the DSWD, in the Irish proverb na it takes a village to raise a child. Wow. Dapat po talaga magtulong-tulong ang bawat membro ng komunidad para maprotektahan at mapangalagaan ang mga bata to ensure that they grow in a nurturing environment at sila ay lumaki na maging contributing members of our society. We have in fact a program like so? Meron po tayong Parenting Effectiveness Service. Ito po ay yung mga sessions na ginagawa natin sa mga magulang at sa mga duty bearers, yung mga guardians, sa mga relatives na nag-aalaga sa kanila pong sa mga kabataan. Kasi kinakailangan na i-capacitate natin sila. Dapat maunawaan nila ano ba yung mga roles nila bilang mga magulang at duty bearers at paano nila gagampanan ang kanila pong mga tungkulin para mapalaki ng maayos yung kanila pong mga anak. We work with the local government units, particularly the local social welfare development officers. We also work with the private sector because they also provide us with modules on how we can strengthen responsible parenting. And meron din tayong mga trainings at capacity building activities na ginagawa para sa mga miyembro naman ng Barangay Council for the Protection of Children. Kasi sabi ko nga po, Kong, kinakailangan magtulong-tulong ang bawat miyembro ng komunidad para mapangalagaan at matiyak na lumaki po ng wasto ang ating pong mga kabataan. Sa akin has become a focus ng buong bansa. No? Kasi nga, you know, it's something strange na nangyari sa atin. It's weird. Pilipino na bata namamaril sa eskwela. There must be something wrong with us. So, ako po ay hearing from you, ako po ay natutuwa, I'm happy, I'm elated that there is such a program. And it should be a program na lahat dapat magtulong-tulong. Kung ano man yung sinasabi ninyong mga academics, private sector and all that, tumulong na sila dito dahil I don't think may kakayanan kayo, resource-wise, no? Na ito'y tugunan lahat. Because you have to help the teacher monitor the children in the class. Yes, that's correct, Kong. We totally agree with that. Kaya napakahalaga yung ating partnership with organizations who are expert in child development. Kasi mahalagang maunawaan natin, ano ba yung sitwasyon ng bata, anong sitwasyon ng pamilya, anong sitwasyon ng paaralan, ng kanyang environment, ano yung mga influences na nakakaapekto sa kanya, like social media. Mahalaga na maintindihan natin lahat yan kasi nakakaapekto yan doon sa behavior ng isang bata. And there are certain measures that we need to implement nga po to ensure that they are properly guided. You know, immediately, Irina, I'm sorry I have to say this. Madaming dapat puntahan ito, but yet you read in the social media and from the regular media na parang ang may kasalanan yung media lang. No? In other words, bawal na ganito, etc. Maybe. No? But more important sa akin, the investment in children must be shown here. Yes. Kasi kung mapabayaan ho natin sila, mayroon ng batang Pilipino na namamaril sa klase. Nakakalungkot yan, Kong. It's something, stunning. No? Yes. So, pasensya ka na ha, Irene, but this is something your department must really put yourself 100% and even more so we can address this. Yes, Kong. In fact, DSWD has the DSWD Academy. Meron po tayong academy dyan sa Taguig na kung saan ang ginagawa natin ay
kinakapacitate din natin ang ating po mga local social welfare development officers. Mahalaga kasi na malaman nila ano yung mga current laws, ano yung mga bagong mga pulisiya in implementing social welfare and development programs. Kasi sila po yung mga mga frontline in service delivery. Sila po yung mga unang nakakakita sa kanila po mga nasasakupan. So, we need to capacitate them and improve on their competencies. Doon pa lang, natutuwa ako sa mga naririnig ko sa iyo, ha? But yun ba is already the beginning of the training of guidance counselors that will be more institutionalized in our schools? Kasi hindi nila kailangan lang yung teacher nagsasabi kung ano yung information, but they have to be guided accordingly for value Values formation. formation. Yes, that's correct, Kong. We always believe that it's a multidisciplinary team, no, na dapat po tumitingin sa ating pong mga kabataan, lalong-lalo na yung mga in conflict with the law. Kaya nga po meron tayong mga modules, mga sessions na ginagawa to really improve yung pong processes in terms of referral pathways, yung pong pag-manage ng mga cases, ng mga children at risk, ng mga in conflict with the law. Lahat po niyan itinuturo natin sa ating pong academy as part of the technical assistance of the DSWD to the local social welfare officers. Sa akin, ang tinatawag nating sukatan, kung gaano ka-develop, gaano ka-mature na yung ating bansa is DSWD. Because DSWD would take care of the young, yung sinasabi niyong unattended to, the marginalized, the helpless. Dito kung maganda po ang trato natin sa kanila, it shows the maturity of the country. Do you agree? Yes, totally agree, Kong. Kaya nga sabi ko nga po, naniniwala tayo na dapat mamuhunan talaga tayo sa edukasyon, kalusugan ng ating pong mga kabataan because sila po ang magiging future ng ating pong bayan. Kaya meron tayong mga programa that really invest in our children, lalong-lalo na doon sa edukasyon nga nila at doon sa kalusugan. But I'd like to go back doon sa nasabi ko kanina na mahalaga na ma-strengthen natin yung fulfill ng ating mga magulang ng kanilang parental responsibilities para magabayan at mapalaki nila. Do you have yung also a ating program pong para gabayan yung parents? Yes. In fact, sa aming pong Pantawid Pamilyang Pilipino program, we have the family development session. That's one of the conditions of the program. And our parents or the household heads need to attend this monthly In meeting. effect, kailangan mag-graduate sila doon para mayroon silang pantawid. Well, yes, In of effect. course. Yung pong investment in education and health, there are certain conditions. But I'd like to go back, Kong, doon sa family development session because this is unique to the Philippine Conditional Cash Transfer na kung saan nga po itong buwan ng pagpupulong ng ating mga household beneficiaries ay venue para po maturuan natin sila, makapacitate natin ang mga magulang, mas strengthen yung kanilang parental responsibility or the fulfillment of their parental responsibilities. Kasi meron tayong modules on financial literacy, responsible parenthood. Kasi again, nag-uumpisa po ang maayos na pagpapalaki sa ating mga anak sa loob po ng tahanan. Sila po ang mga unang guro ng ating pong mga anak. Kaya dapat yung mga magulang nakakapacitate po. May last question ako, ha? I'm really encouraged by many of the things you have stated here. But dun sa mga pantawid, yung mga pantulong, assistance and all that, i-relate ko dun sa development part of your department. Mayroon ho bang percentages ng gumagraduate ho dito? Tinutulungan na natin. Baka naman, do we have or we don't have? Of the more than 4 million household beneficiaries of Pantawid Pamilyang Pilipino program, more than 1.4 million households have already exited from the program because of improved level of well-being. Ibig sabihin, self-sufficient na po sila. At least meron pong isang miyembro ng pamilya na nakapagtapos ng pag-aaral at nagtatrabaho, nagko-contribute na sa ating labor workforce. Papaano po natin yan sinusukat? Meron po tayong tool na ginagamit. It's the Social Welfare and Development Indicator. So nakikita natin ano yung progress ng ating pong mga beneficiaries from survival level to self-sufficiency. In other words, very clear, the program is
shall I say, doing its mission. It is. Na from yung pantawid, nakatawid na sila. At nag-graduate na sila dun sa area na yon. But I think there has to be a program dahil nakatawid na sila, kailangan tumulong din sila sa mga hindi pa nakatawid. Tulungan nila ang DSWD so that lahat ay tumawid. Alam mo, Irene, I would like to thank you for the many information you have given me, you have given to our audience. At magtutuloy kayo ni Shari on your many programs, yung detalya, para masabi sa ating mga kababayan that there are these programs available to them. Mga kaibigan, magbabalik ho kami at bago ko sasabihin, mga kaibigan, na ako po ay happy sa lahat ng narinig ko, gusto ko lang idagdag, Irene, na alam mo, kahit ano pa ang gawin natin, magkukulang ho tayo because to me, assistance is not really an assistance. It is a right of every citizen actually to improve their lives. At kung katulong natin ang DSWD, mabuhay ho kayo sa DSWD. Well, yes, Kong. Kaya nga po sa DSWD, we also empower the poor, the vulnerable, and the marginalized. We allow them to participate in community-driven development projects, no? Para hindi lang po sila, Kong, yung umaasa na lang sa tulong mula sa ating pamahalaan. Sila po ay kinakapacitate natin, ini-empower para sila po mismo makapagpatupad ng mga programa na makakapag-address ng kanila pong mga issues sa community. Thank you very much. Ayan mga kaibigan, narinig ho natin si Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Magbabalik ho siya at kasama niya si Shari. Nagbabalik po ang pag-usapan natin. Kasama pa rin natin sa ating programa si ASEC Irene Dumlao, ang kasulukuyang tagapagsalita or spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Magandang gabi sa iyo, ASEC. Magandang gabi, Shari. Ayan, ang dami na rin yung pinag-usapan ni Manong, no? I'm sure marami rin sa mga kababayan ho natin nalinawan na kung ano ang mandato ng DSWD at higit doon, ASEC, kung sino-sino ba talaga yung pinagsisilbihan ng inyong ahensya. Ngayon naman, mas mag-deep dive tayo or tukuyin natin yung inyong mga pangunahing programa para sa ating mga kababayan. So kasama dyan yung 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kamusta na po ang implementasyon ng 4Ps sa ating mga komunidad? Well, Shari, kasalukuyan po ang nasa mahigit 3 million ang active household beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program dahil nasa mahigit 1.4 million households na ang nakapag-exit mula sa programa dahil nag-improve na yung kanilang level of well-being batay doon sa administration ng Social Welfare and Development Indicators. Ngayon, ASEC, masingit ko lang, no? Para lang merong or concrete para sa ating mga kababayan, paano pinupuntusan yung ating ang mga households, no? Para masabi ho natin na, ay sige, pwede na kayong graduate. Okay. Kasi ang Social Welfare and Development Indicators measures the social adequacy and economic sufficiency of our 4Ps beneficiaries. So sa madaling salita, may mga observable indicators na mini-measure natin. I'll give you an exact example, Shari. May access sa toilet. No? Okay. Mahalaga kasi yan para sa kalusugan ng isang household beneficiary. So kapag sila ay merong access na, may pagmamay-ari sila, no? Pag may may-ari nila yung toilet, yan po ay malaki ang puntos doon sa kanilang social welfare development indicators. Another example, meron pong nakapagtapos ng pag-aaral. Tama. O meron pong nagtatrabaho na. Meron na kasing income, no? May stable income doon sa pamilya, kaya mataas ang puntos po niyan. So, yan po yung ilan sa mga concrete indicators na mini-measure natin para masabi na nag-i-improve yung level of well-being kasi hindi lamang po
kita, hindi lamang po income ang tinitingnan natin. Yes. Dapat talaga mapagbuti yung kanila pong pamumuhay. Kasama na dyan, of course, yung sa kalusugan. Ayun. Actually, maganda yung term na binanggit mo, ASEC, yung well-being. Kasi when we talk of well-being, it's not simply, actually, hindi nga lang siya pagkain, pati yung kanilang pag-iisip. O kanila, meron silang capacity talaga, kakayanan na pumasok at kumita para sa kanilang mga pamilya. Ngayon, ASEC, nagkaroon ng mga issue before tungkol dito sa ghost beneficiaries di umano. Ngayon, I'm happy to note na wala na akong masyadong naririnig. Pero para sa kalinawan ng ating mga kababayan, paano ba iniiwasan ngayon ng DSWD na ghost beneficiary yung makakuha ng inyong suporta? Well, Shari, napakahalaga kasi sa DSWD na yung mga pinapatupad nating mga programa are well-targeted and measurable. Pag sinabi mong well-targeted, meron tayong basehan sa pagtukoy ng mga benepisyaryo. At yan nga po, in the previous years, ang ginagamit natin ay yung listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. So alam natin, tukoy natin who and where the poor are. Okay. Ngayon po, meron na tayong community-based monitoring system, yung CBMS, at nag-sunset na nga po yung ating listahanan dahil naisabatas na itong CBMS. So yun na po yung ginagamit natin. Yan po na ginagamit natin sa pagtukoy ng mga benepisyaryo para sa iba't ibang mga programa na ipinapatupad natin. At napakahalaga na meron tayong standardized targeting system sapagkat yan po ang kumbaga marang magdidikta kung ilan, saan tayo magpapatupad ng mga programa po natin. Ngayon, ASEC, kasama po sa inyong ginagawa rin bilang isang ahensya, yung pagtulong talaga sa ating mga kababayan tuwing may kalamidad. At hindi naman lingid sa ating mga kababayan na matindi, manalasa yung ibang mga bagyo, even paglindol sa ating mga communities. Ngayon, ang DSWD, more or less naka-preposition na kayo sa mga communities before pa mag-strike yung disaster. So paano na ninyo ito ginagawa effectively at paano ninyo mas systematically tinutulungan yung ating mga communities? Shari, one of the thrust of the DSWD under the leadership of Secretary Rex Gatchalian ay mamuhunan or invest in disaster response operations. At ang ginawa po natin ay yung buong bansa handa program. Wow, okay. Dito po, we've created two parallel supply chains. First is the government sector driven and second is the public sector driven. Yung una po, supply chain 1, pinaigting po natin yung production and prepositioning of goods. Okay. Sa Luzon Disaster Resource Center na matatagpuan sa Pasay at sa Visayas Disaster Resource Center na matatagpuan naman po sa Mandaue City, we have adopted ay mechanized packing system na kung saan nakakapag-produce tayo ng 20 to 30,000 family food packs a day. Ang galing. So, meron kang manual pero meron kang mechanized packing Hanggang system. ngayon ba? Everyday ba siyang nagpo-produce? Araw-araw tayo Wow. nagpo-produce. Okay. Kasi ang sabi ni Secretary Rex Gatchalian, we need to maintain 4.9 million stockpile Galing. sa iba't ibang bahagi. That's nationwide. So, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, meron tayong mga nasa around 1,000 na mga warehouses at doon po natin iniimbak Galing. itong mga goods na pinoproduce natin. Now, Shari, pwede kasi na magkaroon ng massive and simultaneous disasters. Yes. Ay, bagamat hindi natin hinihingi. Ayaw natin yun. Ayaw pero natin yun. tayo ay naghahanda para dyan. Ngayon, kung kailangan na tumugon tayo sa iba't ibang mga rehiyon, meron tayong mga framework agreements with private distributors. That's Wow. supply chain too. Okay. Now, pwede tayong mag-draw down from those framework agreements para ma-complement yung mga goods na pinoproduce natin. So, kahit na sabihin mo, meron kang 4.9 million stockpile, pwede mo pa rin madagdagan yan because of our supply chain too. That's how prepared DSWD is in terms of its disaster response operations. Ang galing. So, nakakapanatag siyang malaman talaga, ASEC. I know, hindi lang kayo yung ahensya na abala when it comes to disasters, but makakatulog ng mahimbing din yung ating mga kababayan knowing na libo-libong mga relief packs pala yung inihahanda ng DSWD para sa atin. Araw-araw yan, para sa ating mga kababayan. Ngayon, ASEC, ngayong taon, ano-anong mga klaseng kalamidad? Again, ayaw natin itong mangyari, yung pinaghahandaan ng inyong ahensya. Well, of course, isa sa mga tinitingnan natin, Shari, yung Super El Nino. Kasi sinasabi na talagang makakaranas ng matinding drought, ang iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
At alam mo, Shari, for an agricultural country, alam natin na mahihirapan yung ating pong mga kababayan na mag-produce ng makakain. This will definitely affect food security in our country. So, pinaghahandaan natin ito by ensuring na, una, may sapat na kaalaman yung ating pong mga kababayan hinggil sa maaring maranasan nila, no? Hinggil nga dito sa tagtuyot. At pangalawa, para ma-capacitate din sila. Kasi meron tayong mga nature-based solutions na ina-adapt. Yes. Isa nga dyan yung local adaptation to water access at breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o yung lawa at binhi na kung saan tinutulungan natin yung mga farmers and fisher folks para makabuo ng mga small farm reservoirs, yung mga imbakan ng tubig na maaari nilang gamitin sa kanila pong pagsasaka. Apart from that, tinuturuan din natin sila na magtanim ng mga climate resilient crops. Ito ay partnership siguro to with DA? Yes, we have Okay. partnership with DA and of course private organizations. Now, of course, pinaghahandaan din natin, alam naman natin na bagamat merong El Nino phenomenon, ito rin yung panahon ng pagbabagyo. No, because Totoo. the country sits within the Pacific Ring of Fire and we're very prone to various hazards kagaya ng bagyo, ng earthquake, volcanic eruptions. So, ito ay talagang tinitingnan natin na maaring makaapekto sa ating pong bansa. Apart from, lagi nating pinaghahandaan yung the big one. Yes. No, with the earthquake that has just happened sa bandang Mindanao. And nakita naman natin, other parts of the country are also experiencing some tectonic movements. Kaya talagang pinaghahandaan ng DSWD yan. In fact, we've done our business continuity planning. Meron tayong mga alternate hubs para, again, kahit maapektuhan tayo mismo sa DSWD, ay magpapatuloy yung ating pong disaster response operations because alam natin na kinakailangang tumugon pa rin tayo at tumulong sa ating mga kababayan. Yes. May acknowledgement din talaga yung ating ahensya, yung DSWD, na very prone talaga sa disasters. Ang ating bansa kaya talagang handang-handa yung ating, yung buong kawani, if I may, buong lakas ng DSWD. Ngayon naman, ASEC, sa mga hindi nakakaalam, meron din kayong programa na tinatawag nating AIX. Bilang paglilinaw, ito ba ay para lang talaga sa mga middle class families? Ano po ba ito in the first place? Because, kaya ko rin siya naitanong, kung nasundan ng ating mga kababayan yung budget deliberations nitong nagdaang taon, isa rin yan sa pinag-uusapan talaga ng ating mga mambabatas. Bakit mahalaga na dapat meron pa rin pondo itong AIX ng DSWD? Alam mo, Shari, ang assistance to individuals in crisis situation is a social safety net. Okay. No? Para maagapan o makaution yung impact ng isang matinding krisis na maaring maranasan ng isang pamilya o individual. Ang ayaw kasi natin, Shari, is yung sumadsad sa matinding kahirapan o yung poverty trap, yung ating pong mga kababayan na nakakaranas nga po ng krisis o emergency. Hindi lamang po ito para sa mahirap, hindi lamang po ito para sa lower middle income class. Ito po ay para sa lahat, para makaution yung impact nga po nitong shock at matulungan po sila sa kanilang recovery. Okay. To be very specific, Shari, ang isang individual na sabihin natin breadwinner ng pamilya, may trabaho, may savings, pero nagkasakit na ospital hanggang sa tuluyang pumanaw. Lahat ng resources, lahat ng savings ng kanyang pamilya, exhausted yun. Totoo. Because of that crisis or emergency. At pumapasok po tayo to provide medical assistance, burial assistance, and of course yung non-monetary or non-material, which is the psychosocial first aid. So lahat po niyan ay ating pong ibinabahagi because ayaw po natin na lubaha siyang maapektuhan o yung kanyang pamilya dahil nga sa emergency na kinaharap nila. Magkano po ang natatanggap ng isang pamilyang benepisyaryo ng AIX? For assistance to individuals in crisis situation, Shari, the amount of assistance varies. Okay. At yung ding type of assistance ay nagbabago-bago din. Depende sa assessment po ng social So worker. needs-based talaga ito. Needs-based talaga yan. Kaya na merong interview na isinasagawa ang ating pong mga social workers. Kasi gaya ng nabanggit ko, po pwedeng at face value nakita na kinakailangan ng medical assistance.
Pero kapag in-interview yan at kinausap, to enable the individual to restore yung kanyang normal psychosocial functioning, kinakailangan pala na i-refer mo siya, no, sa ibang espesyalista. Kaya meron tayong referral pathways under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Maaring yung crisis na yon o yung emergency nakaapekto sa kanyang mental well-being. So meron tayong psychosocial first aid o psychosocial interventions sa ilalim din ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Very important yan. Ngayon, mga kababayan, huwag kayong bibitiw dahil marami pa po tayong tatalakayin. Kasama pa rin si ASIC Irene Dumlao ng DSWD. Magbabalik pa ang pag-usapan natin. Nagbabalik po ang pag-usapan natin at kasama pa rin natin dito sa studio si ASIC Irene Dumlao ng DSWD. Ngayon, ASIC, ano ang pwede ninyong mabahagi sa amin tungkol naman sa walang gutom program ng DSWD? Pero bago tayo tumungo doon, para lang sa kaalaman ng ating televiewers, paano ho natin nakaklasify ang isang pamilya kung sila ay nabibilang sa middle class or kung sila ay nabibilang sa poorer talaga ng mga kababayan natin? Actually, Shari, no, sa DSWD, hindi natin classify yung ating pong mga clients o mga beneficiaries. Talagang ang tingin natin sa kanila pantay-pantay. Kasi nga po, wala tayong pinipili in terms of service delivery. Kung sabi ka natin, kung nakakaranas talaga yan ng crisis, ng emergency, tinutulungan po yan ng DSWD. Now, but for purposes of targeting, for policy development or policy formulation, and of course, program implementation, meron tayong mga tools na ginagamit. And we work closely with the Philippine Statistics Authority. No? Isa nga dyan, yung sabi ko, yung community-based monitoring system. Meron din tayong mga ginagamit, yung Family Income and Expenditure Survey. All of those tools are our reference para sa pagtukoy ng kung sino papabilang sa mga beneficiaries natin. Because, of course, when we talk about eligibilities, talagang tinitingnan natin yung income classification din ng ating pong mga kababayan. Okay. Ngayon naman, mahalagang-mahalaga po ito, ASIC, no? Yung walang gutom program naman ng inyong ahensya. Kamusta po ang pag-abot sa ating target? Yes, one of the flagship programs of the Marcos Jr. Administration ay yung Walang Gutom program. Ang layunin nito ay i-address, solusyonan o tugunan ang involuntary hunger and malnutrition sa ating bansa. Ang target po ng Walang Gutom program ay 750,000 households. That's based on the Nationwide po ito. That's nationwide. That's based on the listahanan and FIES survey that was conducted na kung saan natukoy natin na meron pong 750,000 households food poor. Wow, so okay. at present nasa Grabe. 600,000 household beneficiaries na po tayo. Naaabot. Wow. Yes, and complementing this food assistance ay yung tinatawag natin na mga mandatory social and behavioral change. Kasi meron din pong condition itong ating Walang Gutom program. Hindi lang po tayo nagbibigay ng 3,000 pesos monthly food credit sa ating pong mga benepisyaryo, but tinutulungan din natin sila, kinakapacitate din sila para eventually, when they exit from the program, they'd be able to fish on their own. Wow. Apart galing from that, naman. tinuturuan din natin sila nung pag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. Merong productivity enhancement sessions din. Kasi ang gusto natin, Shari, maging productive citizens din sila of our country. So, hindi lamang po sila well-nourished, but sila po ay nakakapagtrabaho din at maganda yung kanilang performance bilang miyembro ng ating labor market force. Paano nyo po sinisiguro na klaro at tamang mga inuulat natin sa publiko, lalo na ngayon na talamak ang fake news at iba't ibang mga peking sources ng balita? Well, tama, Shari, isa nga sa mga challenges na kinakaharap natin ay yung disinformation, malinformation, kasi na-undermine o nababaliwala yung pong mga efforts ng ating pong pamahalaan, especially sa mga ginagawa ng ating pong ahensya sa pagtulong sa ating mga kababayan. At talagang tinutugunan natin ito because ayaw natin na
na magkaroon ng distrust sa gobyerno dahil naniniwala na yung ating mga kababayan sa kung ano man yung nababasa o napapanood, lalong-lalo na sa social media. Internet, yes. So to combat that, meron po tayong tinatawag na tamang tulong sa tamang impormasyon. Ginagamit natin, minamaximize natin yung ating pong official communication platform para mas maipahayag, maipaalam sa ating mga kababayan ano-ano yung mga programs and services ng DSWD at kung paano po ma-access ito. Pinapaliwanag natin kung ano yung mga requirements, saan-saan po yung mga tanggapan, opisina ng DSWD na maaari po nilang puntahan at ano yung mga hotline numbers ng DSWD na maaari pong tawagan. Lagi nating inuulit-ulit yan sa ating mga kababayan na tamang tulong sa tamang impormasyon. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita at nababasa sa social media. Mas maging mapanuri po tayo at we must learn to verify. Yes, At very important. bago tayo mag-click sa mga links na ipinapahatid sa atin, ay i-verify mo muna natin, i-check po muna natin through the official communication platform of the DSWD. And as spokesperson, as government communicator, we make sure na una, meron tayong datos. Pangalawa, meron po tayo, alam po natin at kilala natin kung sinong kinakausap natin. Exactly. Sino po yung target audience natin. Kasi naniniwala po ako na dapat nasisimplify natin yung explanation sa ating pong mga kababayan para mas lalo nilang maunawaan at mas lalo nilang mapaniwalaan ang ating pong pamahalaan. Ang galing naman. Actually, ASEC, tamang-tama na nabanggit mo yan because talamak din yung paggamit ng AI para i-alter yung mga balita talaga, lalo na kapag ito ay hinahatid ng gobyerno. Ngayon naman, ASEC, ay nasa gitna na tayo ng taon, ng 2026. Ano-ano ba yung mga target tapusin ng inyong ahensya, ng DSWD, by the end of the year? Well, bago magtapos ang taong kasalukuyan, Shari, layunin natin na ma-cover lahat ng target beneficiaries natin for Walang Gutom program. Wow, Ang okay. target kasi nga natin, Galing. 750,000 households. We're now at 600,000 households. So, to really ensure na ma-address natin ang involuntary hunger and malnutrition ay ma-cover natin yung ating pong target beneficiaries for the Walang Gutom program. And of course, aside from that ay ipatupad yung ibang mga investments ng DSWD, particularly yung investments in human capital. Yung ibig sabihin yung patuloy na pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Meron tayong mga re-register na karagdagang mga household beneficiaries dahil may mga nag-exit. Yes. Meron po Good tayong news mga yun. dinagdag na nasa verified waitlist. Apart from that, of course, yung pagpapatuloy din ng programang Sustainable Livelihood Program, ng ating pong Kalahi Seeds Program, na kung saan nga po yung ating isinusulong dyan ay yung community-driven development. Pinapalakas natin yung community volunteerism at gayon din yung pagpaparticipate ng ating pong mga kababayan in local planning and local project implementation. Of course, meron din tayong mga ibang mga programa. Yan po ang isa dyan ay yung pong pagtulong sa mga pamilya na merong children with disabilities. Yan po yung tinatawag natin na Project Aruga. Wow. We're providing disability support allowance sa mga caregivers po natin o mga magulang na nag-aalaga ng kanila pong mga children with disabilities. Meron din po tayo yung Enhanced Protect Teen program. Ito naman ay yung pagcapacitate natin sa mga adolescent na mga magulang, yung maagang nabuntis, para sila ay matulungan na mapalaki ng maayos yung kanilang mga anak, but at the same time, maipagpatuloy pa din nila yung kanilang pag-aaral and personal and professional development. So, may mga assistance rin tayong ginagawa. Of course, we also have the Project Safe Against OSAEC, yung mga bata na naging biktima ng online sexual abuse and exploitation ay tinutulungan din natin through the Project Safe. Of course, magpapatuloy din yung ating pong pamumuhunan sa ating pagtataguyod ng isang disaster resilient nation, yung ating nabanggit ko na kanina, Shari, yung ating isinasagawa na
warehouse inventory management system. We're automating that kasi ang gusto talaga natin, ma-monitor natin na makarating sa ating mga kababayang apektado ng disaster yung tulong na nanggaling sa DSWD. So, well, those are just some of the many programs that we are Grabe, implementing. within the year ito, ASEC, what you've mentioned. Yes, because Wow, okay. karagdagan sa mga hubs ng DSWD ay yung Mindanao Disaster Resource Center. Diyan naman po sa Butuan City. So, we have one in Pasay, we have one in Mandaue, and of course, napakalaking rehiyon ang Mindanao. Yes. No, At maraming marami rehiyon dyan. nangangailangan. So, marami rin nangangailangan. So, maganda na meron din tayong production hub dyan. Yes. And yung Walang Gutom Kitchen, Maraming salamat po sa inyo, ASEC Irene. Mga kababayan, nakapanayan po natin as the Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dugnao. Maraming salamat pong muli sa inyong oras, ASEC Irene. Mga kababayan, ang malaking hamon ang pag-aangat sa kalidad ng ating buhay. Lalo't nandyan pa ang mga sakuna na dumarating sa ating bansa. Ngunit sa tulong ng mga konkretong plano at tuloy-tuloy na serbisyo mula sa DSWD at ng ating pamahalaan, umaasa po tayo na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang giginhawa ang buhay. Muli, ako po si Shari Lucchino. Ito ang pag-usapan natin. Magandang gabi po sa inyong lahat.